Hahanap ka ba ng new apartment ni Benzi? Hindi na po. Hindi na po guys. Uwian na daw siya. Ang paghatol dahil sa inuman issue, Viancy pinauwi na sa kanila at Nanay Hansel sobrang nag-alala. Yan po ang ating tatalakayin at pag-uusapan ngayong araw. Pero bago po ang lahat, isang mapagpalang araw at gabi sa inyong lahat. Mega love shoutout sa lahat ng ating listeners, viewers, and subscribers saan mang sulok ng mundo. Mapaluzon, Visayas at Mindanao. Lalong-lalo na po sa ating mga kababayang OFW. Kamusta po kayo mga kalingap? Mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. At kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, huwag ka nang mahiyang mag-subscribe, like, share, and comment. Huwag mo na rin kalimutang i-click ang notification bell nang sa ganon ay updated ka sa aking mga paparating na video. At syempre, patuloy po nating suportahan si Kalingap Rab at ang ating ama ng Kalingap, ang nag-iisang founder, si Kuya Val Santos Matubang. Kung maaari po ay no skip ads nang sa ganon ay mas marami pa tayong malingap na nangangailangan. At kunting paunawa po kung maaari ay tapusin niyo muna ang kabuuang video nang sa ganon ay akma ang inyong mga komento. Sa lahat po ng nag-judge agad, sorry po. Tao din po ako, nagkakamali. Pero sana wag naman po isipan na BI po ako. Uy! Sabi ni Kalingap Jesus, nananawagan po sa lahat. Actually, yun yung yun talagang issue na yun. Ano naman, hindi pa siya nasusolve kasi hindi pa naman siya, hindi naman alam yung pinaka whole story. Kaya lahat ng mga sinasabi natin, mga about po dun, especially dun sa topic na yun, ano lang yun, mga assumption lang. Kasi wala pang nagsasalita po about dyan. Hahanap ka ba ng new apartment ni Benzi? Hindi na po. Hindi na po guys. Uwian na daw siya. Actually marami akong naririnig na kwento about po dyan sa kila Benzi. Kaso hindi na po kailangan i-public kasi kami na lang yung magsosolve po nun. Yes po, marami ako nasasagap ng mga after nung mga nangyari nga na-react na dapat sinend na lang agad. Pero yun, lang din yun, man na din yun. Lesson learned na yun kung sakaling may mali. Nakakahaka lang. Marami kasi issue, ang iba kasi ng reactor hindi pa confirm nag-reaction agad. Yung about sa issue. Sana nga po hindi na ganun. Wala po, may nalaman kayong ganong information. Pwede nang isenda lang po sa kanila din sa mga karapat-dapat na tao na malaman yung ganyan. Kaya po, wala na po tayong magagawa. Ayun, at alam naman po natin mga kalingap, ang issue nga po patungkol dito sa mga beneficiary ni Kalingap Edo na di umano ay nag-inuman daw po sa apartment na kung saan ay naandun din po si Viancy. At narinig niyo naman po yung sinabi ni Kalingap JJ, ito ay hindi pa nare-resolbahan. So wala pa pong pag-uusap na nangyayari, wala pa pong paglilinaw kung ano ba talaga yung totoong nangyari. Hindi natin alam kung ano ba talaga yung totoo, kung ano yung punot dulo, bakit po nagkaroon ng ganitong issue. At tikom pa rin naman po si Kalingap Edu at hindi po nagsasalita. At kung ako po ang tatanungin ay mas okay din naman po na resolbahan ng tahimik na sila-sila lang ang nag-uusap kaysa po idaan pa sa mga social media dahil kasiraan din po ito ng mga beneficiary ni Kalingap Edu. At dahil nga po mga kalingap sa pangyayaring ito, narinig niyo naman po yung sinabi ni Kalingap JJ na si Viancy ay uwian na. Makakakuha pa ba ng new apartment? Hindi na po. Umuupa din ba si Ben? Andun po si Ben sa apartment. Baka tapusin na lang yung contract. Sana po matapos muna.
Alam niyo po ba yung ano nila, yung apartment po nila ay meron ng naka-reserve. Pero once na mag-renew, madidisregard or madidispose yung balak mag-upa sa apartment na yun. Kasi nasa terms and condition naman po yun. Tingnan po natin. Hindi ko po alam kung ano pong magiging sitwasyon. Basta pumunta po ako doon. Namusta ko po yung sa bill, yung sa water bill, yung gano'n, water bill, electric bill, lahat po. Yun, kinumusta ko sa lahat kung ano yung sitwasyon nila, kung may kinakain pa ba sila, kung nakapag-grocery pa ba sila. Tapos pagpunta ko doon, sa labas nga lang po kami nag-usap kasi may tulog. Basta ang sinabi, ang anak ko po doon, para po sa akin, kapag may ganun po, sana kay Kuya Eds na lang i-direkta. Yung mga ganung information, diba? Para ma-aware din po siya. Huwag na po tayo magsisi kung sino po basta po, lesson learned na po yun. Okay na po yun. Think before you click. Mga binili ni Edo, lipat ding apartment dyan. Hindi ko po alam, tingnan pa po natin kasi sila Tita Rexy naman, tas si Kuelito naman po nag-sponsor. So tingnan po natin kung ano po yung magiging resulta dun sa nangyari. Yung impact ba? Kung ano po yung nangyari po sa ganong situation. Sana malunasan pa. And sana bigyan ng opportunity yung mga nasangkot dun sa issue na yun, na magsalita, diba? Kasi ang hirap kasi kapag puro lang tayo pakikinig sa kwento ng iba, knowing na hindi pa nila nalalaman yung saloobin or yung mga totoo talagang nangyari doon sa pinaka main character doon sa pangyayari. Sino ba yun? Dapat sila yung magkwento about po yun, kung ano ba talagang totoo, yung hindi totoo, para malinawan din. Yun, hindi ko po alam. Sana daw sinadala kay Kuya Eds. May point naman, pero hindi ko po alam kung bakit yun nangyari. Sana din na maulit. Basta, hindi na naman natin guys idiin yung mga bata. For sure naman meron niyang reflection, realization na magaganap sa mga mali nilang nagawa. Diba? Meron pong ganun yan. Okay naman sila, di naman tayo lahat perfect. Yun nga po, sana po hindi na po maulit. Kung sakaling meron talagang kamalian na nangyari. Kasi hanggang ngayon naman, hindi naman po natin alam kung sino talaga yung may mali po dun. Pinaka may mali. Meron kasing nasisisi na hindi naman sila talaga yung pinakamali, di ba? Sila yung nadidiin kasi sila yung kilala, sila yung nakikita, ganun. Sana hindi naman po ganun. Dapat balance lang. Dapat hindi yung blame din sa mga taong kilala lang. Malay niyo po siya pala yung yung hindi natin kilala, yung may di ba?